Hi guys, ayan, magandang umaga sa bawat isa. Ito na naman tayo. Meron tayong ginawang makina. Ito ay 4HK1 na makina. So, ayan, nagpalit tayo ng valve seal. So, ito yung valve seal na pinalitan natin. Ayan, mga valve seal. Ayan. Pero hindi na natin binaba yung cylinder head. Diyan na lang natin siya pinalitan. So dinukot na lang natin, kumbaga. Tawag dyan is dukot valve seal. Ayan. Then papalitin tayo ng camshaft bearing. Ito, camshaft bearing niya kasi may tama na rin. Tingnan nyo yung luma niyang camshaft bearing. So, malalim na yung gas-gas. Kaya nag-request na rin tayo na palitan. So sa valve seal naman, dahil umuusok, kaya pinalitan na rin natin. So, yung camshaft and rocker arm. So ayan, isang tips lang mga kapatid is pag nagdukot kayo ng valve seal, siguraduhin nyo na nakatap yung dudukutin nyo. Halimbawa, kung sa uno kayo magpapalit ng valve seal, siguraduhin nyo lang na itong uno is nakatap. Ibig sabihin, pag tinanggal nyo yung keeper's groove tsaka yung valve spring, dapat hindi malalaglag yung valve. Kasi pag yan ay nalaglag, ay di sigurado ibababa nyo yung cylinder head. So paano kayo mag-check ng valve na nakatap? So ako, may yabi ako dito, ito lang gagamitin ko. Pwede rin naman tubo, flat bar, para lang maidiin yung valve, malaman natin na siya ay nakatap. So ganito po yan, idiin ko lang to. Yan, pag diniin mo yan, bababa yan, malalaman mo na parang may tumutukod. Yan, yun, ayan. So ibig sabihin nakatap yan. Yung isa, ganun din ang gawin nyo. Yan, yan, tumutukod siya. Malalaman nyo naman pagka hindi siya tumukod. Itong isa, subukan natin. Ayan o, bumabaon siya. Wala siyang pinagbabanggaan. Yan, kita nyo. Baon na baon siya. Baon na baon. Kahit dito. Yan, baon na baon. So yun lang. Halimbawa, kung dito kayo sa uno magpapalit ng valve seal, so siguraduhin nyo lang na nakatap dead. Ikot nyo dito sa main crankshaft o kaya dito sa alternator, pero siguraduhin nyo lang na nakadin yung belt para umikot yung crankshaft. So tapos yun, pag ikot nyo, so tignan nyo kung tumukod na siya dun sa piston. Kapag tumukod na nga yung uno, then pwede nyo nang tanggalin yung keeper's groove saka yung valve spring, then yung valve seal. Ang ginawa naman natin dyan, nag-improvise lang tayo ng pantanggal ng valve spring, keeper's groove. So ito yan. So ito, mababol yan, tatanggal yan. Yan, ganyan. Tapos ito, lalagay lang natin yan dito. Ito pa, magkaasawa. Kapares to, itong dalawa. Yan, kapares yan. Yan, kapares yan. Then yan, ilagay lang natin yung sentro lang natin yung butas. Tapat lang natin ito. Tapat lang natin yan. Yan. Yan.
Ngayon, pag nakatapat na siya at alam nyong pwede nang matanggal yung keeper screw, yung lock, ipitan nyo hanggang sa i-press niya yung spring. I-press niya yung spring bababa. Tapos, matatanggal nyo na yung keeper screw na yan. Ganun din sa pagbalik. Kailangan nyo i-press siya hanggang sa maikabit nyo yung lock. Yan. Tapos, make sure lang na yung mga butas, yan, ganito. Butas yan. So, gaya nito. Yan. Butas yan. Basahan ako dito. Dapat yan tinatakpan. Yan. Yan, takip. Kasi pag tumalsik dyan yung keeper screw na tinatawag, kaya nahulugan nyo ng kung ano man, patay kayo dyan. Yan, ito keeper screw. Maliit lang yan. Kaya kasya yan doon sa butas. Kasya yan dito sa butas. Kahit tornilyo pa magkakasya yan. So make sure na yung mga butas, lagyan nyo ng basahan o kaya pantakip o anong pwede nyo itakip. Ito, kakabit ko na lang to. Napalitan ko na ng bag seal yan. So tingnan nyo. Patukod yan, oh. Hindi yan basta-basta malalaglag. Kung dito mo ko ang piston yan, sigurado laglag yan. So, ang gagawin ko, kakabit ko na lang yung lock niya. Gagamitin ko yung improvise sa tools natin. Ayan. Okay. So, yun lang po muna ang aking isi-share sa inyo. At sa susunod, hanggang sa susunod po natin na vlog. Salamat po.